23 po, ang kanyang pinalagong mainam ang kanyang bayan at pinalakas sila kaysa kanilang mga kaaway. Kanyang pinanumbalik ang kanilang puso upang magtanim sa kanyang bayan upang magsigawang may katusuhan sa kanyang mga lingkod. Kanyang sinugo si Moises na kanyang lingkod at si Aaron na kaniyang hirang. Kanilang inilagay sa gitna nila ang kanilang mga tanda at mga kababalaghan sa lupain ng Cham. Siya'y nagsugo sa mga kadiliman at nagpadilim at sila'y hindi nagsipaghimagsik laban sa kaniyang mga salita. Kanyang pinapaging dugo ang kanilang tubig at pinatay ang kanilang mga isda. Ang kanilang lupain ay binukalan ng mga palaka at mga silid ng kanilang mga hari. Siya'y nagsalita at dumating ang mga pulutong na mga langaw at kuto sa lahat ng kanilang mga hangganan. Ibinigay niya sa kanila ang pinakaulan ay granizo at liyab ng apoy sa kanilang lupain. Sinakta naman niya ang kanilang mga puno ng ubas at ang kanilang mga puno ng higos at binali ang mga punong kahoy ng kanilang mga hangganan. So yun mga kaibigan, si Israel, sa Israel, si Moises ay inutusan ng Panginoon na alisin ang mga Israelites doon sa Egypto, no? Ngunit nagmamatigas ang Parao. Kaya yan, nagkaroon po ng mga hindi magandang nangyari ano, nagkaroon ng blood, yung water nagkaroon ng blood, tapos yung person ay namatay, and then nagkaroon ng mga langaw, ng mga palaka, at ano-ano pang mga bagay ano. Siguro naman narinig na ninyo ang salita na to, yung tungkol po sa istorya ni Moises, di ba? Minsan meron pang video yun, may na movie yun mga kaibigan, di ba? So dito sa 35, at kinain ang lahat na gugulayin sa kanilang lupain at kinain ang bunga ng kanilang lupa. Sinaktan din niya ang lahat ng panganay sa kanilang lupain, ang puno ng lahat nilang kalakasan. At kanyang inilabas sila na may pilak at ginto at hindi nagkaroon ng mahinang tao sa kanilang mga lipi. Natuwa ang Egypto nang sila'y magsialis sapagkat ang takot sa kanila ay nahulog sa kanila. Kanyang inilatag ang ulap na pinakakubong at apoy upang magbigay liwanag sa kanila. At sila'y nagsingi at dinalhan niya ng mga pugo at pinusog niya sila sa pagkain na mula sa langit. Kanyang ibinuka ang bato at binukalan ang tubig, nagsiagos sa tuyong mga dako na parang ilog, sapagkat kanyang naalala ang kaniyang banal na salita at si Abraham na kanyang lingkod. At kanyang inilabas ang kanyang bayan na may kagalakan at ang kanyang hirang na may awitan. At ibinigay niya sa kanila ang mga lupain ng mga bansa at kinuha nila ang gawa ng mga bayan na pinakaari upang kanilang maingatan ang kanyang mga palutuntunan at sundin ang kanyang mga kautusan. Purihin ninyo ang Panginoon. So yun mga kaibigan, sinalaysay ni King David ang tungkol sa nangyayari kay Moises at yung kay Joseph, pati na rin kay Abraham at Jacob. So, ngunit ako mga kaibigan ay isasalaysay ko sa inyo ang itong sinabi dito na ni David dito sa Psalm 105 verse 7, He is the Lord our God, His judgments are in all the earth. Ito mga kaibigan, ang tinutukoy po dito, kung ating pong talagang tatalakayin ng mainam, itong si Jesus Christ po. Sinabi po dito, according po dito sa sa Psalm verse 7, itong sinabi dito, no, ang Diyos, He is our Lord, di ba? Siya ang Panginoon nating Diyos. Ang kanyang mga katulan ay nasa buong bansa. So, kung sa inyo po mga kaibigan, sino po ang Panginoon ninyo sa ngayon? Actually, maraming beses itong
pinapahayag ni pinoprophesy ni King David ang tungkol po kay Jesus Christ and then the Messiah. At sinabi dito mga kaibigan na isa lang, siya lang ang Panginoon nating Diyos, siya lang So dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 sinabi dito, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." So hindi po siya magkalayo mga kaibigan dahil sinabi po dito siya ang Panginoon nating Diyos, ang kaniyang mga kahatulan ay nangasa buong lupa mga kaibigan. Jesus Christ is our Savior, not only one land but the whole world. He is the Savior of the whole world mga kaibigan But He is also our Lord and God. According ko, if naniniwala po tayo na isa lang ang Diyos, so sa New Testament, siya po ang based sa naunawaan ko, siya po yung Diyos na nag-iisang Panginoon at Diyos dito sa buong mundo na sinabi nga dito na one Lord and God in all the earth. Sa kanya po ibinigay ang authority. Siya po ang Panginoon dito ngayon mga kaibigan, all the earth, And then about the judge, Jesus is our judge. Jesus can judge mga kaibigan. If Jesus is not God, He cannot judge us. So according sa Psalm 98, basahin ko muli ang 98 verse 9. Psalm 98 verse 9, sinabi dito, sa harap ng Panginoon sapagkat siya'y dumarating upang hatulan ang lupa, mga kaibigan. At ito din nasa New Testament din mga kaibigan sa story ni Jesus Christ sa Gospel of sa 4 Gospel. Bababasa din po natin, Jesus Christ can judge. Sabi nga nila nung ibang mga tao na hindi naniniwalang si Jesus ay Lord o God, sinabi nila na si Jesus ay hindi Diyos pero may nakasaad na only God can judge. Pero bakit si Jesus, He can judge? Because for me, He's God. That's why He can judge us. So according sa dito na nga nabasa ko na sa harap ng Panginoon sapagkat siya'y dumarating si Jesus upang hatulan ang lupa. Kanyang hatulan ang katuwiran, ang sanglibutan at ang karapatan, ang mga bayan. At alam niyo po mga kaibigan na Jesus judged the sheep and the goat. Doon po magja-judge po siya. Ang goat po ay yung pong hindi po sa kanyang kawan, hindi po sa kanyang pader. Yung mga sheep ay sa kanya. So, dyan po yung kakahatulan mga kaibigan. Kung naunawaan niyo po ang ibig ko pong sabihin, Jesus judges us as a sheep and a goat. So, yung goat po, ang mga gawain nun ay mga na hindi po kaaliw-aliw sa mata ng Diyos, At yung mga sheep, ayun po yung mga kinalulugdan.